Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo. Napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Now, etong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang maaari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it could be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating. So again, kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Baste Duterte, ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo.